Q&A portion tayo kasi marami tayong mga katanungan na nagmumula sa ating mahal na viewers. So, hindi natin palagpasin yung mga katanungan. Kaya ito na, ang una nating sasagutin na tanong ay nagmula sa ating mahal na viewer na si Ma'am Marjorie Turalde. Ang tanong niya, bakit po nagka-ostomy kayo? Ano po ang pinagmulan ng sakit niyo po? So, ganito po yun. Noong 2021, na-diagnose po ako ng endometrial stage 4 cancer. Pati na yung colon ko, kumalat na din siya doon. Kaya ang nangyari, pinotol yung part ng colon ko na cancerous na siya. Tapos, nilagyan ako ng butas sa tiyan ko at dito pinalabas ang large intestine ko sa tiyan ko. Iyon ang tawag na colostomy, uri ng ostomy. So, kaya ako nagkaroon ng ostomy ng dahil sa cancer. Ang pangalawa nating tanong ay nagmumula kay Ma'am Annalyn Tadia. Ang sabi niya, Ma'am, kahit ganyan na po kayo, may feeling pa rin bang parang natatai kayo? Magandang tanong yan. Alam mo ma'am, yan po ang pinakauna kong tinanong sa doktor ko noong nagkaroon na ako ng ostomy. Nagtaka din ako bakit feeling ko pa din na parang natatai ako doon sa pinaka-original na daanan ng pupo. So, ang sagot ng doktor ay normal daw po yun. Nang dahil sa ang bituka natin tulad ng ostomy natin, if nakikita nyo, may mga lumalabas pa din siya na parang sticky substance, mucus kung tawagin. Ganon din doon sa pinagputulan dahil buhay pa yun. At kapag po ay naiipo na at gustong lumabas na siya, kaya nafe-feel pa din natin na parang nadudumi tayo. So, ang sabi ng doktor, as long as walang mabahong amoy at wala kang nakikita na fresh na dugo, ay okay lang yun. Ang next na katanungan ay nagmula sa ating mahal na viewer na si Ma'am Christy Anika Dakingking. Magandang question ni Ma'am. Ano po ang koneksyon ng beauty product sa sakit po ninyo, Ma'am? If napanood nyo po, meron po akong in-upload na gumagawa ako ng facial mask na gamit ko ang avocado tapos nilagyan ko ng flax seeds at saka honey. Yun po yung pang facial scrub ko. Nang dahil ay umpisa noong nalaman ko na meron akong cancer, tinanggal ko lahat ng mga beauty product ko na nabibili ko sa mga store. Ang ginawa ko na lang ngayon ay kung ano yung nakikita ko sa kusina na walang halong chemical, walang halong preservatives, yun na lang ang gamit ko. So ang connection po, umiiwas po ako sa lahat ng uri ng chemical. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po sa iyong katanungan. Ang next nating katanungan ay nagmula sa ating mahal na viewer na si Ma'am Marieta Piñafil Sinca. Says, ako din 2023 breast cancer din ako. Survivor ako, cancer-free ako sa breast. Ito last 2005, na-detect naman ako sa colon rectal, na operahan ulit ako. Nilabas din bituka ko. Ngayon sa kasalukuyan, tinitingnan nila ulit sa pamagitan ng colonoscopy kung pwede na ibalik ang bituka ko. Tapos, sa colonoscopy reading sa radiologist at CT scan itong July 21, titingnan kung okay na at ibalik na sa dati. Tanong ko lang, may colostomy bag ba kayo ngayon? Nakimo ko pala for cycle at 28 radiation. Hala, ang daming radiation ni ma'am. Sorry to hear po at maraming salamat po sa pag-share ng story nyo. Sana po ay okay lang po kayo. So ako po, sa inyong katanungan kung meron po akong colostomy, meron po. At unfortunately, hindi na siya maibalik ng dahil ay noong time na i-reverse na sana, na-find out ng doktor na
hindi na sapat yung healthy tissue ko para pagdugtungin uli. Kaya ang sabi ng doktor, unfortunately, hindi na natin maikabit uli kasi kapag pilit natin itong ibalik, mahihirapan daw ako. Kasi hindi na daw mag-function ng tulad ng normal yung pagdudumi ko. Mahihirapan daw ako kasi lalabas na lang daw ng kusa na hindi ko mapipigilan. Much better na daw kung may colostomy bag ako kaysa madudumi ako doon sa original. So, sabi niya, ang nakagandahan lang ay nawala na yung bakas ng cancer. So, permanent na yung ostomy mo. Ang next nating katanungan ay nagmula sa ating mahal na viewers na si Ma'am Jean Jean. Ang tanong niya is, ano yung red? Balat ba yan? Nakita kasi niya itong ostomy ko. Ay, may hindi siya may halo siyang something. Ang red na ito ay ganyan po ang itsura ng ating large intestine na pinalabas. Bali, ito na po yung bagong puwet ko. Dito na po dumadaan yung dumi ko at saka yung otot ko. So, ano po yan ang tawag niyan? Ostomy. Itong akin, nang dahil ay large intestine ito, colostomy ang tawag nito. Nang dahil ay may iba't ibang klase ang ostomy. Next natin na katanungan ay mula kay Ma'am Lisa Adriano. Weekly ba daw ang chemo ko? So, ang sagot po niyan ay, meron pa ako ditong na-save na calendar ko. Ayan, patient appointment calendar. Hindi po siya weekly. Every 3 weeks. Chemo. 1, 2, 3. Ayan. Chemo uli ako. So, ayan. Maaga yung chemo ko kasi ngay mga 8 hours. So, nagpupunta ako ng 7:30 ng umaga. Kaya ako nagbabao na ako. Nagsusumba na ako nang dahil ay masakit na yung puwet ko kakaupo. Alam, may mga ano pa ako dito. Kasi nag-a-attend ako ng mga virtual na mga exercise. Yun ang ginagawa kong pang stress management. Nagjo-join ako ng mga online exercise. Dahil sa nung time na yun ay pandemic pa. May nagtanong din na kailan tinanggal yung port ko. Noong nag-start ako ng chemo, nilagyan na nila ako ng port. So, sa mga nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng port, ang port po ay para siyang central line na doon pinapadaan yung chemo para diretso siya tina-target na area. Hindi tinanggal agad-agad nung sinabi na cancer-free na ako para ma-sure in case mayroong babalik. So, pinaabot muna ng 3 years bago tinanggal yung port ko. Nung mga time na nandito pa sa akin yung port, sagabal din sa akin nang dahil ay every 3 months itong pinapump yung port ko para ma-sure na yung port na yon, yung linya na yon, walang bara. So yun po, yung port ko ay tinanggal siya after 3 years nung sinabi na naging cancer-free ako. Ang next na katanungan ay nanggaling kay Ma'am Annie Mergal Rookie. Anong panglinis mo sa colostomy mo? Di ba hindi siya pwede sa water na galing sa faucet? Di ba sodium chloride lang pwede? Sa akin, mula noong umpisa, ang itinuro sa aking ostomy nurse ay plain tubig lang na nagmula sa faucet. Noong umpisa na hindi pa siya, yung ostomy ko ay hindi pa siya pwedeng paliguan nang dahil ay bagong surgery lang ako. Ang ginagawa lang, yung gauze pad, binabasa ng mainit-init na tubig at yun lang, mainit-init na tubig na mula sa gripo, yun lang ang pinangpunas sa gilid ng ostomy ko. Yun lang yung panglinis ko. Walang tinuro yung ostomy nurse ko na kung ano-ano, like yung sinasabi na sodium chloride. Wala. Plain water lang. Tapos noong gumaling na yung sugat ng surgery ko, tinanong ko sa doktor ko kung papaano ko siya linisin, mga ganun-ganun, pwede ko ba siyang basain, yung ganun. Ang sabi ng doktor ko ay pwedeng-pwede.
Pero nasa sa akin kung saan ako komportable. Kung ipatuloy ko lang na gamit ang ghost pad or kung komportable ako na maligo ako sa bathroom na walang bag, okay lang din. Noong sinubukan ko one beses na tinanggal ko yung bag ko, naligo ako na walang cover yung ostomy ko, na-feel ko na parang, ay, ang ganda kasi nalilinis ko siya ng maayos, natatanggal, mabilis ko siyang malinis kapag nandiyan sa tubig. So, umpisa noon, na-feel ko na mas mabilis ito sa akin kaysa gagamitan ko siya ng ghost pad. At saka, tipid na din. Hindi na ako nagbibili pa ng ghost pad para panglinis. Ang ano na lang is yung kapag natapos na akong maligo, ang ginagamit kong pangpa-dry sa stomach ko is yung cotton. Hindi po ako gumamit ng mga kung ano-ano na panglinis. Plain water lang po ang gamit ko. Next nating katanungan ay nagmula kay Ma'am. Hindi ko mabasa yung pangalan niya nang dahil ay parang nakasulat sa Chinese. Ma'am, hanggang kailan matatapos na may tube na nakakabit sa stomach niyo po? Hindi po ito tube at hindi po ito nakakabit. Talagang part ito ng katawan ko na pinalabas. Ito ay large intestine, bituka natin na pinapalabas para dito na ako magdumi at umutot. So, ito ay tinatawag na colostomy, isang procedure na ginawa ng mga doktor kapag mayroong problema yung daanan na original ng dumi mo. Ang next nating katanungan ay nagmula kay Ma'am Lolita Canonigo. Ang tanong niya, nag-second opinion ka ba? Ganito po ang nangyari, ma'am. Hindi po na-find out agad-agad ang eksakto kong sakit. Yung umpisa, ang sabi ng doktor na tumingin sa akin, mayroon daw akong crack, maliit na crack sa likod ko, kaya daw ako masakit yung likod ko. Nakukuha ko daw yun noong bata pa daw ako, pero ngayon lang daw nag-flare up. So, ang ginawa ko, pinapa-therapy niya ako. So, nag-therapy ako hanggat umabot ang buwan na walang improvement ang pagpapa-therapy ko. So, sinabi ko na naman uli sa family doctor ko. Kanya sinabi na magpatingin ako sa OBGYN. Doon nalaman na positive ako ng cancer. Tapos, noong nasabi na positive ako ng cancer, ang daming mga test na ginagawa sa akin, kaya na-find out na yung cancer ko na nagmula sa uterus ko, kumalat na siya kung saan-saan. Nakarating na dito na puro mga kanseros. Hindi na mahalata. May hiwa ako dyan. Sa tiyan ko, may mga bukol-bukol na ako na malalaki. Tapos, sa kulon ko, ayan, kanseros na din. Kaya, ang ginawa, nilagyan ako ng ostomy. So, wala na, hindi na po ako nag-second opinion. Tuloy-tuloy yung gamutan. Tuloy-tuloy. Wala na akong tinatanong pa na ibang doktor nang dahil ay yung treatment ko mabilis eh. Nung umpisa na pagkasabi ng doktor na napaka-aggressive yung cancer ko, ang bilis siyang nag-spread. Tuloy-tuloy yung gamutan ko, tuloy-tuloy. Kasi nga sinabihan nga ako ng doktor na kapag hindi ako magamot agad-agad, 2 months, 1 to 2 months, wala na ako. At kapag naman daw ay magagamot ako agad, 1 to 2 years ang buhay ko. Pero, dito pa ako ngayon. Kaya, laking pasalamat ko na guided ako ng ating Panginoon. Guided ng Panginoon ang lahat ng naggagamot sa akin.
Lalo na binigyan ako ng mabait na asawa kasi siya yung hands-on talaga siya sa akin. Pati na yung tinutulungan niya ako na mag-search ng mga dapat iwasan kong mga pagkain at mga dapat ko lang kakainin. Masasabi ko na swerte ako kahit sa ganitong sitwasyon na nangyari sa akin. Swerte ako nang dahil ay sa akin nangyari, hindi sa family ko. Kasi kapag sa family ko, hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin makita na ganitong sitwasyon. Alam ng Panginoon na kakayanin ko to. Kaya dito niya sa akin ibinigay. Ang next nating katanungan ay nagmula kay Ma'am Lisa Luping Tupag. Te, ask lang, makautot gyapon ka andyan nga agianan sa hugaw or dili na? So, ang ibig niyang sabihin kung nauutot pa din ba ako doon sa original na daanan ng utot. Ang sagot po niyan, ma'am, ay hindi na po. Dumi at saka utot ay dito dumadaan sa marites ko. Ito yung marites ko. Dito na dumadaan sa ostomy ko ang pagdudumi ko at ang pag-uutot ko. Yung puwet ko is dekorasyon na lang siya. Thank you sa iyong katanungan, ma'am. Magandang tanong yan. Marami pa akong katanungan dito pero medyo mahaba-haba na ang ating video. Next time na lang din yung iba. At maraming salamat sa iyong pakikinig at I hope na sa mga katanungan nyo ay nasagot ko kayo. Yun lang po at maraming salamat sa panunood ulit.